nakataas na nga po ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Marce. Kaugnay niya po niyan, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang umaga po. Naririnig niyo po ba kami? Magandang umaga din po sa inyo. Loud and clear po, sir. Okay, ma'am. Saan po natin nakikitang magla-landfall, kung magla-landfall nga po si Bagyong Marce, at kailan po dapat natin maasahan na magla-landfall si Bagyong Marce? Opo, base sa ating latest na analysis, posibleng maglandfall ito sa vicinity ng Babuyan Islands o northern portion ng mainland Cagayan on Thursday evening o Friday early morning. Subalit, meron nga tayong high pressure sa north netong nasabi nga natin bagyo. Kapag ito ay lumakas or posible kasi nitong maitulak pababa yung bagyo. So kung iyon ay mangyayari, pwedeng bumaba nga rin yung area kung saan magla-landfall yung bagyo. Pwedeng mapunta ito sa may Cagayan, Isabela area. Ma'am Veronica, Dimples Romana po ito. Good morning. Nagdadala na po ba ng pag-ulan ng bagyong Marce ngayon? Ito ba ang dahilan ng pag-ulang nararanasan sa ilang bahagi po ng Metro Manila kaninang umaga? Ito po ba ay nagpaparamdam na sa atin? Magandang umaga din po sa inyo. So, eto ngang si Marce ay ngayon meron naman na tayong nilabas na mga heavy or weather advisory kanina alas 5 ng umaga. Ngayon, posible nga yung moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeters sa may Cagayan. And then by tomorrow, heavy to intense sa may Cagayan at moderate to heavy sa Batanes at Apayao. Para naman sa Metro Manila, although nakaranas nga tayo ng mga pag-ulan kaninang umaga, ito ay mostly mga localized thunderstorms. Ngayon naman ay wala pang direktang epekto itong si Bagyo sa Metro Manila area. Ma'am, nakikita niyo po bang aabot ng super typhoon category po itong si Bagyong Marce? Sa kasalukuyan po, yung nakikita natin na pinakamataas na intensity nito ay typhoon intensity po. So, pinakamataas is possible signal number 4, pero patuloy pa rin tayo magbabantay at magmomonitor at kung makikita tayo, kung magpapakita ito ng signal na ito ay posibleng lumakas pa, agad natin itong ibabalita kung nakikita nga natin na posibleng mag-super typhoon. Ilalabas natin agad sa ating mga succeeding bulletins. Ma'am, posible din po ba na magbago ang track nitong si bagyong Marce at lumihis? Opo, sa nakikita natin ngayon, etong ang track ni Marce ay papuntang extreme northern Luzon or mainland northern Luzon area. So, ang nakikita natin, dahil nasa loob ng track hanggang Batanes area at Central Luzon area, ang nakikita natin landfall scenario pa din kung ang pinakamataas sa kasalukuyan ay sa may Batanes area at pinakamababa around Central Luzon area. Ma'am, huli na lang po ang katanungan, kailan po lalabas ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility, ito pong Bagyong Marce? Opo, posible na nga itong lumabas ng ating PAR Friday evening or Saturday early morning. Maraming salamat po, Ms. Veronica Torres, Pag-asa Weather Specialist for today. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.